Bible, 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Nagingon diha, now thanks be unto God which always cause us to triumph in Christ and make manifest the savour of His knowledge by us in every place. For we are unto God a sweet savour of Christ in them that are saved and in them that perish. Ang Dios magapanalangin siyang pulong karong kabuntagon, ang pulong nga akong nakutlo nining lugar dapita nga nagingon diha, mapasalamaton kita sa Dios nga iya kitang gihimo nga madinaugon kanunay diha kang Kristo. O gihimo niya nga gipakita ang mahumot og nindot nga kaalam diri kanato sa tanang mga kalugaran. So duha ang ginapasabot diri, ingon nga kita midaog na diha kang Kristo og ipakita og unsay atong nakab-ot nga kahibalo kang Kristo ngadto sa mga tao. So kung sige tag-ingon nga madinaogon ta sa Dios, kung sige tag-ingon nga gipanalanginan ta sa Dios, kung magsige tag-ingon nga giusap ta sa Dios, dapat makita gyud sa mga tao. Amen. Mao na importante diha. Ngano man kay kini daw mahumot nga insinso ni Kristo sa mga naluwas na ug makita kini sa mga gitawag nga nangalaglag na. Ganina nindot atong mensahe sa naming that we are negotiator and we are intercessor of the Lord for our people, the city and the nation. So adunay tulo ka butang nga akong butangan og emphasis aron kining kadaugan magpabiling kanunay. Dali raman pagdaog kay gipadaog man tang Kristo. Ang problema ang pag-maintain sa kadaugan. No? Ang pag-maintain sa atong nadawat nga panalangin, ang pag-maintain sa nadawat nga milagro nga naa diri sa atong kinabuhi. Kay kining mga butanga mao ni makita sa mga tao, mao nang miingon si Pablo, kamo buhing sulat ni Kristo. So our lives, ourselves, mao ni gitawag buhi, living epistle. Kung isulat man ang Biblia, o ang Biblia nahimo nimong kinabuhi, tan-awon pa lang kadaan sa mga tao, mura na kag Biblia. Mura na kag sinulat ni Kristo. Mao na siya. So adunay tulo ka P. PPP, di na partilisa. Punto. Una, pulong, pagtuo. Ang ikaduha, pulong. Ang ikatulo, presensya. Mao ni tulo nga ang atong kadaugan na apirmi. So dapat na ipagtuo. Mark 11:22. Sana man itong dila, basta matiguang na kayo. Mutipas naman. Verse 22, and Jesus answering said unto him, disciple, have faith in God. Una, kinahanglan na akay pagtuo sa Dios para ang imong kadaugan mentinado. Imong kadaugan permi, walay pagkawala. Have faith in God. Ang buot pasabot ni Kristo nga ang atong pagtuo is sentro ngadto sa Dios ug sa Ginoo. Ayaw ibutang sa tao. Amen. Kay kung magsaligtas tao, wa gyud hupas ra na, may lang nasugod. Gana-gana ra na, mawala ra na, pero naata nakapokus sa Dios, walay pagkalubad. Amen. Another verse, Matthew 17:20. Ingon diyan si Jesus, tungod sa inyong walay pagtuo, ako magasulti kaninyo nga kung naa kamoy pagtuo nga sama sa liso sa mustasa, makasulti mo sa bukid, pahawa, balhin ngadto sa dagat, o kini mawagtang, o walay imposible kanila nga motuo. So it's a faith. Karong sitwasyon sa kalibutan, it may sounds impossible na nga moasinso pa ka. It may sounds impossible nga secured pa ka.
daghang problema, kabugaton, daghang challenges, daghang persecution. Pero ang giingon diha ni Jesus, nga kung naa kay pagtuo, kanang bukid nga imong giatubangan, ang buot pasabot sa bukid, kanang nagpabag sa imong kinabuhi, kanang bukid nga diin hadlang sa imong panalangin, pwede nimo ingnon, balhin sa dagat. Kuman. Kung naay pagtuo, makakuman ka. Kanina ang kunon ang pagtuo, karon ang pagtuo maunay mo sugo sa bukid. Umingon siya, mubalhin siya. Kay walay imposible ni adtong mga tao nga nagatuo sa Dios. Sumara gyud ang kapital nato pagtuo. Ayaw pagsalig sa imong bulsa. Ayaw pagsalig sa imong abilidad. Ayaw pagsalig sa imong kasikat. Pagsalig sa pagtuo. Kaya ang imong pagtuo nakasentro man sa Ginoo, makahimo ka og milagro. Palagpakan ako na itong Ginoo niya na. Ha? So mao na siya aron ang imong kadaugan mamintinar. Daog naman ka. Ang problema kung magpadayon ba. So ang gikinahanglan aron mamintinar. Ingon sa Mark 9:23, Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Kung makatuo lang ka, tanan posible ni atong mga mituo. Gamiting pagtuo. Ayaw gamiting abilidad. Ayaw gamiting magic. Ayaw gamiting diskarte. Di ba? Kung dili gamitin lang pagtuo, kay kung gamito nimo imong pagtuo, ang Ginoo mo andar ang milagro. Ginoo ang magbuhat kung ikaw gamitan imong pagtuo. Pero kung imo lang abilidad imong gamiton, ang Ginoo di na mo trabaho. Ngayon ang Ginoo, sige, ikaw may ning kamot, birada dagi mo. Yan, pag mapalpak na ka, hilak na ka, Lord, di na ko kaya. Oh. Ngayon pong Ginoo, sige, ako na bot. Kay human naman ka. Ana siya. Kaning pagtuo man God is a sign that you are 100%, you are truly dependent on God. Basta mo yung kagpagtuo. Oh. Ingon niya, but without faith, Hebrews 11 verse 6, impossible to please Him. So number 1, nganong naay pagtuo sa imong kadaugan, kay ang pagtuo daw mao'y magkapahimaya ngadto sa Ginoo. Imposible mahimaya ang Dios kung walay pagtuo. Sa imong pag-worship, kung walay pagtuo, di mahimaya ang Ginoo. Sa imong special number, kung wa ka magtuo sa Dios, di siya mahimaya nimo. Sa ministry, sa mission, kung walay pagtuo, wa mahimaya ang Ginoo. Kay wa niya gitanaw ang imong gitrabaho, ang iyang gitanaw ang imong pagtuo nga nakasentro sa Ginoo. Kay kung mutuo ka sa Ginoo, kanang imong trabaho, ang Ginoo may mo trabaho anak. Palakpakan natong Ginoo. Ang number 1, letter P, pagtuo. Kaduha, pulong. Sir, man po magisig ang iyong tuo ko sa Dios niyo, wag kay bersikulo po, no? No? Nagay mo yung ano ito, kiingnan ko sa Ginoo. Wagay kakabasag Biblia niya, kiingnan na noong ka. Ipaagi na lang pasangil, pirmi daw ba nga? Kiingnan sa Ginoo. John 1:1, in the beginning was the Word, nagsugod ni sa pulong. And the Word was with God, ang pulong kauban sa Dios. And the Word was God, ug ang Dios mao. Ang pulong mao ang Dios. Oh. You cannot separate God from the Word. When you speak the Word, there is God in there. When you worship God, there is Word in there. You cannot separate Him from His Word. Nga naman, kay pag ang Dios mo sulti, bound siya sa iyang ginasulti. Pag ang Dios mamungat, nakagapos siya sa iyang ipamungat. Mo na gitawag covenant. Kanya kanang covenant, another translation, testament. O kanang testament mo ng Old and New Testament. That means nga ang Dios na gibungat, na gisaad kanimo. Karon kay wa man ka mubasa sa Old and New Testament.
wa kakabalo unsay mga saad sa Dios diha nimo. So pulong importante aron ang kadaugan magpadayon. Hallelujah. Ingon dira sa Mark 13:31, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Mahanaw ang kalibutan ug langit, apan ang akong pulong magpabilin hangtod sa kantuan. Mao na ayaw paglaom aning kalibutan na maglaom ka sa pulong niya, kay di mahanaw ang iyong pulong. No? Oh. Importante yun ang pulong. In times of problems, in times of distress, in times of so many questions, why lain mong tubag ni Ana, pulong sa Ginoo. Kay mga panginanglanon, pulong ang mutubag sa Ginoo. Mao na nga ang pulong magpabilin hangtod sa kanturan. Gikan sa pagsugod sa kalibutan, unsay gigamit, pulong. Mingon ang Dios, let there be light, pulong. Let there be permanent upon the earth, pulong. No? Pulong ra yang isulti. Yang pag-abot sa katapusan sa Book of Revelation, hukman ka, sumala sa pulong. So, sugod o hangtod sa katapusan, pulong, importante. Mateo 4:4, ingon si Jesus, it is written, ingnan niya ang yawa, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Dato pa kung kita di ay watay gikaon nga pulong, basig buhig ta physically, pero patay ta spiritually. Kaningos Jesus, di mabuhis tinapay lang. No? Oh, apan sa matag pulong nga maggula sa bakbak sa Dios, asa maning pulong nga moguwa sa bakbak sa Dios, gikan ni sa written word, kay niingon man siya, it is written, gikan sa pulong, og naggamit ang Ginoo og alagad, og mugawas ni bakbak sa alagad, apan kining pulonga, gikan sa Biblia, og ang nagpahimutang anis Biblia, mao ang Dios. Mao na nga, mukaon gyud tag pulong sa Dios. Kay di ta mabuhi tinapay lamang. So ang sustainability sa simbahan wala sa event. Tagang kung makitang simbahan, grabing event. No? And I like that. The bibo, lipay, pero kung wagi pulong nga magunitan, pag umas event, luyag yan po. Murara ka nagway kaon ba? Iadto kag diskuhan. Kay nindot man kayo ang music, pero di mong sayawa. Kay nadala ka, pero wa na yung music, di gutom nagyapo ka. Kay wa magkakakaon. So lahi itong naakay pulong. Kanang mga lingaw, lipay, event, takapin na lang na. Amen? So pulong ta. Kay moabot rabang panahon nga ang Biblia di na itugot. No, sa laing nasod, ginahinay na nilang bawal ang Biblia. Di na ka pwede magbasa ang Biblia in public. Di na ka pwede magwali ni Jesus in public. Kung gusto ka maukab og Biblia sa imong balay lang, sa inyo lang simbahan. Oh. Pero pasalamat ta karon kay ang presidente sa Amerika naghimo siya executive order nga ibalik pagbasa ang Biblia sa public. Kunya itudlo na pod sa eskwelahan. Pero moabot ang panahon man gyud nga bawalan na ta kung wa tay pulong na. Sao na lang nato. Mag-inom ng taon sa itong mga wali ni Pastor Adonis, ha? Hindi ko'y basa-basa, good ba? No? So, maglisod na ta. So, dapat mabuhi ta sa pulong. Amen? Yan ingon sa Hebrews 4:12, for the word of God is quick. No? Ang pulong sa Dios, hait. Powerful, gamanan. Sharper than any two-edged sword, mas hait siya sa espada nga duhay sulab. Oh.
Ako nang gihuna-huna, nganong duhay sulab man ang ikumpara ni. Kana dayang espada nga duhay sulab. Bisa kung saan ni mo tigbas, pikas o pikas, mudulot yun. Maning pulong, bisa kung saan ni mo glabay, gani magkabaliktad-baliktad pa na imong bersikulo, mudulot lang gihapon. Tungod kay, sama daw siya sa espada, ug aduna siya'y gahom. Yan ingon reversing even to the dividing asunder of the soul and the spirit. Nga kani mulusot dito sa kinauyukan, pinakasulod, sa tunga-tunga, sa imong, ingon dere, soul and spirit. Unsay naa sa soul, unsay naa sa spirit, unsa nang tunga-tunga diha, mao na imong kasing-kasing. Musulod na siya dito. Okay, labayan kag pulong, musugot kag sa dili, duharay imong paingnan, malipay ka o masakitan ka. No? Kay musulod man siya. So we need the Word of God. Muna sa mga wali, pulong gyud. No? O, pulong gyud. Una matulog, pulong. Una pagmata, pulong. Mukaon, pulong. Paglakaw, pulong. Tanan, agyo kay barugan nga pulong. Ano man? Kay atong balikan ganina, nga mauni ang pulong nga mga panaad sa Dios kanimo. Muna pag mangayo kas Ginoo, unya musulti kag bersikulo, obligado ang Dios utubag nimo. Pero mangayo ka, Lord, salamat. Tagay ko aning Ginoo. Nya muna-una kag bersikulo unsa kay ito ha. Mayong Ginoo, sige, higay na kog bersikulo. John 11 sa to? 35? Jesus wept. Tama ba ito akong bersikulo? Kalimot na ko ng bersikulo, abas kamupo. Huh? Tama? Yan na kay pulo. Pag-ampo ni mo, Ginoo, ang kinahanglan ko ane, o Lord, ingon ang imong pulong sa Marcos, nga bisan unsay among pangayoon sa ngalan ni Jesus, imong ihatag. Apo na sa John, Lord. Ano yung Ginoo, kabalog yung bersikulo? Nagsaan man diya ita, nga mangayo sa ngalan ni Jesus, ihatag. Ala, ihatag na. Di ba? Kaya na ay covenant, na ay agreement, na ay contract. Muna nga, ang Word of God is quick and powerful. Magay pagiwali nimo ang pulong, ningon diha mo abot ang pagtuo. Romans 10:17. Pinaagis pagpaminaw sa pulong mo abot ang pagtuo. Magaling ka na naa ka sa panahon sa distress, na ka sa panahon sa depress, kung sa panang uban imong kahimtang nga di ka kasabot, bungat-bungatin ang pulong. Padungga imong kaugalingon. Diba? Nakas mga kakuyaw, padungga. Labi na ka nang mo lakaw kagabi, talawan kagwakwak. Yung mo ingon dahil ka, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thy rod and thy staff, they comfort me. Di ba? Ikag lakaw. Do I walk, mga na pagkasugod, the Lord is my shepherd, I shall not want. Yung pagkabot ito, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Yung imo nang hubunin sa patos, for thy rod and thy staff, they comfort me. Dito dagan. Kaya nahurot naman yung bersikulo. Yung mawa naman kay bersikulo, dagan na lang ka. No? Yeah, ang wakwak na nagkukod ni mo, niingon po dayon siya, verse 6, surely goodness and mercy shall follow me. Ang wakwak, Kristuano na yung bersikulo. Sa mga early ministry na mo, ako, murag 20 anyo siguro, o 19 na-assign ko sa Cebu. Northern Cebu, ako na rin may istorya. Kaya mga inanin, tinuod eh. Na ako'y Bible study, nga baktason ako 2 ka oras. Pero pagpadong sa Bible study, musakay pa ko, last trip nga bus. Ikag San Remigio, o gitawag man to, tapok man siguro to.
nga lugar. Sakay na. Dali ra na kung bus. Siguro na sa mga biyaheon sa bus mga 30 minutes. Nya kay mahuman ang mong Bible study alas 9, alas 10. So mukaon mi daan, nya pag uli ana magbaktas na mi 2 ka oras. Na ginakilid sa dagat magsubay. Ana. Dito lahi kay sa una kay makakita ka dito lungon nga maglupad. Lungon nga mo plaster sa dalan. No? Nya naisampa dito nga kadaplig dagat nga naitulay nga matag alas 12 gabi nay pero pangod siya kanang hunasan ba? Mabaw kayo. Pero matinga ka nga nay barko nga puti nga dako kay mudunggo. Nya magdiskarga og mga daghang kaayo kuan. Ana ba so dito common kay na, no? Oh, nya kanang mga wakwak real na dito maistorya gina nimo. Nga kanang mga tawhana wakwak yun sila. Nya kaning bersikulo nga inani mo gini among tirada kay mo may gitudlo sa mua. Pero moabot gyud sa panahon nga makadagan gyud mi. Kanang di na gyud makaya ba? Oh, kanang namang panahon nga kanang maunhan kas kahadlok kali. No? Oh. Bungat kag pulong ha. Grabe bungat nimo no. Isog na kay ka. Kaya pagkahurot na limong pulong kay murag mahadlok naman ka. Dagan jud ka. Huh? Pero ako mutuog gyud ko nga ang pulong sa Dios gamanan. Oh. Magaling nga si Jesus panahon siya giinkwentro ni Satanas dito sa wilderness. Pulong yun iyang gigamit. Ingon si Jesus, it is written. Di ba? Mao pa na ito isulti kung natay mga panghitabo sa atong kinabuhi. It is written. Di ba? It is written. Kasi written usay itong mga pagbati, written kayo ang atong mga una-una nga murag di na takasabot, pero moingon gyud ta, it is written. Pag i-declare na ng pulong sa Ginoo, wala naging mahimo ang kaaway niya. Nga naman, because you cannot separate God from His Word. Pag imong ibungat ang pulong, ang Dios mo andar o mamuhat yun siya. Muna nga, pagtuo, kaduha, pulong. Di ba? O ang tulo, presensya. Pag mo ito tag-fellowship, ayaw pangitaan ng gwapo nga building, aircon ba na? Ayaw pangitaa o broad coffee ba ilang gina-serve? O base gratis lang ang premium? O base unleaded po ng uban? Ang pangitaa, ang presensya sa Diyos. Amen? Ako, tama ba na inyong gingon? For all the summit, may man tong nangagi. Pero grabe ginoon ka maayo, kanindot. Kanang bisag wa nagay serbisyo, naapa ang presensya sa Ginoo mabati pagyapon nimo. No? Oh, di na mga pastor di na nimo. Di na mo. Wala na. Pagsugod na nakalingkod na sila. Tung summit uban na ay magtapok sa gawas. Magsigipog summit og ilaha. Ya kator bang nang gitapok sa gawas? Mura gito ako madunggan nga di kabalo mangwali. Ya mura po sila korek. Nag-summit gali aron makatuon ta. Kaya ako mismo pag-summit, maminaw gyud ko kay mutuon po ko. Pero katong summit, grabe. Tanan speaker, wa man gyud na sila kabalo pero konektado tanan ilang mensahe. Diba? O karon na punta naka-speaker o mga inato. Sa atong ministry nga bata pata, dapat dili pata ato nga mga speaker. Pero who are they nga gipadala sa Ginoo? Aron makadungog yun ta nga ang tema nga hinatag sa Ginoo masabtan gyud ato. O kato nga summit ni double increase ang atong number. Nya karon na pud nga summit nga wala ta magtapal. Oh. Ano man kay atong nakita nga ang Ginoo namuhat sa atong taliwala. E usay kani mga summit magsaligtas mga tao. Pero kato nga summit nagsalig man tas Ginoo, wala gyud ta patapla niya.
Palakpakan atong Ginoo. Hallelujah. So number 3, presence. Si Paul mismo nag-ingon, Acts 20:22, and now behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem. Ingon siya, karon giniyahan ko sa Espiritu ngadto sa Jerusalem, not knowing things that shall befall me there. Wala mi kabalo kung unsay mahitabo namo dito. Inana ang mission, ang ministry. Moadto ka ng lugar, wa ka kabalo unsay mahitabo ninyo. Unsay maghagata. Mission ta dito. Ayun. So taas ang lugar, basig dakang NPE diha, basig dakang kuan. Unsa man gyud na imong mission? No? Basta isugo ka mo adto ka kay ubanan kaniya. Amen. Ayo na si suta diha. Ay, tanaw sang langit kay basig magulan, magbaha. Hadlok matay mo, gwapo. No? Wala na. Pag-ingon sa Dios, go, you go. No questions asked. No condition. Buhion pa. Pag di na yun. Kaya mo ingong Ginoo nga, ugma, di nakakamata, wala kita nahimo na. Muna ingon si Paul, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing things that shall befall me there. 23, save that the Holy Ghost witnesses in every city, saying that bonds and affliction abide with me. Ingon siya, ang Holy Spirit mo'y nagasaksi sa tanang mga lugar o syudad, apan ako na ay kasakit, apan giubanan ko niya. Importante gining Ginoo. Bisag sa simbahan kung wa na'y Ginoo, luoy na kayo. Say pugso na lang nimo. Pero nang presensya sa Ginoo, relax lang kayo. Oh? Munang ningon si Paul 24, but none of these things move me. Kaning mga butanan kalisod, kasakit, problema, wa ni katandog nako. Neither count I my life there unto me. Wa na kay ko maghuna-huna nga importante pa ang akong kinabuhi diri kanako. Kaningon siya, so that I might finish my course with joy, aron matuman nako ang akong tinguha tawag nga adunay kalipay. Sa ministry baya ang lisod mo no'y kalipay. Diba? Katong gihold mo sa talaingon, kuyawan mo, pero pagkahuman nalipay mo. No? Katong nagikan ta og tulunan, nauna mo uli ato, niya ni una po ko, niya ang truck ni sunod, niya ni hapit sila sa MERS, kay namalit sila bingka, niya dito dahil sa gawa sa MERS, na bypass dahil dito, na grupo sa mga motor nga gi-bypass sa pulis. Nya usa na to ka pastor kay gikan man daw ni kamang sa truck kay nagdaot-daot man tong truck. Siyempre, nasiguro kanang katol-katol diri sa likod. Di dool po siya dito sa nagtapok, nagkalot-kalot sa likod diri, nagtuog ang pulis na gikuot. Ari gitudlo ikaw, unsa man ka? Diri. Wa katingok, katinglos para. Magana ilang kauban gidool. Ingon na kauban, sir, wanay labot, pastor na, kauban me. Siya hawa diri. Nagi ng mga inana, kanang makuratan ka usahay, makalitan ka. Diba? Pero pagkahuman, malipay na po ka, kay magkinagtsaway, ramapon mo. Ano mission? Pero kabalo ka, nagiubanan ka sa Ginoo, dili yung kapasagdan niya. Amen? Oh, matingala ka. Usay, maura ni kwintadas tao, pag-abot dito, daghan kayo. Makuyawan ka, basig ma-short ka. Pero matingala ka, anong masubrahan yapon? Kana, may experience na nato. Ngano man, kay naa kauban ang Dios nato. Amen? O, munay ka, nindot, kung naa ka sa Ginoo. Panahon ni Moses, unsay ingon niya sa Exodus 33 verse 13, Lord, naghangyo ko nimo kay nakakaplag mga ko grasya sa imong mga mata. Makita daw ko sa dalan aron makaila ko kanimo o makakaplag ko grasya sa imong mga
imong mga mata ug himua kini ngadto sa akong mga taong katawan. Ingon sa ang Dios, miingon ang akong presensya makikuban kanunay kaninyo ug tagaan ko kamo kapahulayan. Mo ni nindot sa kung naa kay kauban nga presensya sa Ginoo. Kay bisag unsa kalisod, bisag unsa ka kapoy sa mission ug trabaho, ang imong bation sa sulod mura ra kag nagpahulay. Walay stress. Kato nga samit, mura ko way ko'y labot dito, kay mura ko way gihimo. Wa ko'y stress. Mura na kong nag-attend dito, minaw ko sa mga revelation, mga punto nga gibuhian sa mga magwawali. Oh. Doon lang atong program head si Bishop Raider Rimontay. Award tayo, ikaw dito, ikaw dirira ko, kamo na'y bahala diha. Excited ko perme sa mga pulong. Excited ko perme sa mga revelation. Ana siya, kung naa ang presensya, relax ka. Palakpakan na itong Ginoo. Muna ningos Moses sa verse 15, and he said unto him, if thy presence will not go with us, we will not go. Lord, dili mi manglakaw kung ang imong presensya dili kauban namo. Wow. Kasi makalimtan na itong Ginoo, kanang excited kayo ta, mag-una-una. Yan, diyan na ta makabalo, nga wa, diyan mo apil ang Ginoo. Kaya nagdesisyon na ta, nga ato No? Sapit ako mo man, Matthew 28, ingon siya, go ye therefore unto all the world, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, ingon siya, I am with you always. Makiguban ko kaninyo kanunay. Even unto the end of the world or the ages. Bisan pas katapusan sa kalibutan o kapanahonan. Say mabalaka ka, kay biyaan kanila. Pero ayaw kabalaka kung mawala sila. Ang imong kabalakan kung biyaan na yung kaniya nga mao ang Diyos. Amen? Dahil sa bishop sa Bukidnon, nag-PM yun sa Koa. Siguro nakabalo siya sa panghitabo. Ingon siya, Bishop Benz, inomdome nga si Jesus sa dihang niabot na ang takna kaluwason niya ang kalibutan o nagsakit na siya, walay isa ka disipulo nga mikuyog niya. Silang tanan na nawala. Pero nganong nakasugakod si Jesus nga iyang giluwas ang kalibutan, ingon siya tungod kay siya mismo nakadawat sa gisugo sa amahan. Ana po ng misyon. Kay ikaw nakadawat man, kanang uban, nag-uban-uban raman, nyuwa kadawat, mo na ayong expect na mo lakutay na sila. O kirang mubiya sila, pero ikaw mo padayon ka, kay ikaw may gitagaan o nakadawat sa instruction niya. Amen? Kaning ministry nga wala instruction sa Ginoo, di kalawutay. Wa ko tay buhaton. Hallelujah. Nakalami lang ingon siya, ubanan ta ka hangtod sa katapusan sa kapanahonan. No? Last verse, Hebrews 13:5. Ningon siya, I will never leave you nor forsake you. Dili ko ikaw biyaan o dili ikaw pasagdan. Ingon sa 6, the Lord is my helper. I will not fear what man shall do unto me. Ang Dios may akong magtatabang. Dili ko mahadlok kung unsay buhaton sa tao diri kanako. Ingon siya, ubanan kaniya, di kanya pasagdan. Ug ingon siya, nga di ka mahadlok bisan unsay buhaton sa tao kanimo. Ano man, kay giubanan ka sa Dios. Amen? So, tulo kapit, pagtuo, pulong, o presensya. Aron ang kadaugan magpadayon o mamintinar at tubangan sa atong buhay na Dios. Manindog ta?